11 taon na ang nakalipas. Isang mag-asawa, kung saan buntis ang babae, ay naglaho sa kalaliman ng Mount, Pulag at sa loob ng mahigit 1 dekada. Walang sino man ang nangahas na habulin ang mga anino na kanilang iniwan. Paano kung mayroong isang napakahalagang pagkakamali na nagtago sa kanilang kwento sa lahat ng panahong ito? Isang hindi napansing palatandaan na kung natuklasan lang sana ng mas maaga, ay maaaring nagbago ng lahat. Ngayon, isang hiker ang nakatuklas ng isang piraso ng nakaranisa na naglalaman ng mga sagot, bighati, at mga lihim na hindi inaasahan ng sinuman. Huwag palampasin ang paglalakbay na ito sa mga nakalimutang alaala at sa marurupok na hibla na nag-uugnay sa pag-ibig at pagkawala. Samahan ng LOP. Kwento ngayon at alamin kung ano ang sanay nalaman nating lahat ng mas maaga. Part 1. Ang huling kampo. Ang hangin ay marahang gumalaw sa kabundukan. Dumadampi sa mga puno ng pino na may bulong na parang lumang plaka na tumutugtog ng isang nakalimutang oyayi. Ang sikat ng araw sa hapon, kulay pulot at mabagal, ay bumuhos sa mga bitak-bitak na bato ng Mount Pulay National Park. Ang puti at pilak na tolda ay nakatayo sa tabi ng isang mababang batuhan. Sapat ang layo para maging pribado. Ngunit hindi ilegal. Ang mundo sa paligid nito ay malawak, tahimik, at umuugong sa hindi nakikitang buhay. Sa labas ng tolda, sa isang natitiklop na upuan, nakaupo si Tomas Reyes, 58. Ang kanyang salamin sa pagbabasa ay nakapatong sa kanyang ilong. Ang kanyang kulay pilak na buhok ay maikli at maayos ang gupit. Nagbabasa siya ng isang maliit na bungkos na mga sulat kamay na tala. Mga pahinang tinupi-tupi hanggang sa lumambot ang mga lukot. Isang ugali mula sa kanyang mga taon bilang isang psychologist sa bilangguan. Ilang hakbang ang layo, ang kanyang asawang si Alma, 39, ay naghahandang simplang hapunan whole grain na tinapay, peanut butter, dilatang ensalada. Ang kanyang tiyan ay bilog at matigas 6 na buwang buntis. Ang kanilang unang anak. Pagkatapos ng 2 hindi maipaliwanag na pagkalaglag, hindi ka maaaring mabuhay sa nakaraan. Tomas, marahan niyang sabi. Inaalok siya ng isang bote ng tubig. Ang kanyang boses ay mabait ngunit pagod. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang mga mata ay hinahanap ang kanyang muka ng may pag-iingat. Alam ko, pero siguro matututunan nating manatili sa kasalukuyan. Ngumiti siya. Isang saglit lang at kinuha ang kanyang telepono. Nak-selfie sila. Ang mainit na liwanag ay bumalot sa kanilang mga muka. Pinapalambot ang mga linya. Ipinadala ito ni Alma kay Sofia, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan sa Maynila. Ang mensahe ay nagsasabing, nandito pa rin kami. Ayos ng kampo. Payapa ang bundok. Nagbabasa na naman siyang Freud. Sumisipa si baby. Ito na ang magiging huling senyales na matatanggap mula sa kanila. Pagkatapos pumasok ni Alma sa loob para humiga, nanatili si Tomas sa labas. Ang kwaderno ay nakapatong pa rin sa kanyang tuhod mula sa panloob na bulsa ng kanyang bestida. Kumuha siya ng isang kupas na litrato malabo, parang kuha ng surveillance. Isang lalaking may mahabang buhok at balbas ang nakaupo sa sahig. Ang mga tuhod ay yakap sa dibdib. Nakatitig ng malaki ang mga mata sa isang security camera sa sulok ng isang padded na psychiatric room. Sa likod, sa lumang sulat kamay ni Tomas Jonas C. Marso 2009, inilipat mula sa pasilidad sa Mindanao. Inirekomenda ang PsychWatch. 24/7 matagal itong tinitigan ni Tomas. Pagkatapos ay tahimik. Piniklop niya ito pabalik at isinilid sa kanyang pitaka. Hindi niya ito kailanman nabanggit kay Alma. Sa loob ng tolda, hindi makatulog si Alma. Gumalaw ang sanggol isang banayad. Kumikislot na paggalaw sa loob niya, tulad ng isang alon na dumadampi sa dalampasigan. Kinuha niya ang isang gastadong leather na kwaderno mula sa kanyang bag. Isa na dala-dala niya mula pa noong kanyang mga taon sa ballet school. Sa unang pahina, kapag ang mundo ay parang napakalaki, pakinggan ang pinakamaliit na tibok ng puso. Mga salita ng kanyang ina. Ang kanyang ina, na namatay sa isang stroke noong gabing isinayaw ni Alma ang kanyang unang pangunahing papel. Sumulat siya sa ilalim ng sipi. May kakaiba akong nararamdaman. Parang may nanonood sa akin. Hindi si Thomas, kundi ang hangin. Pagkatapos ay kinaskas niya ito. Ang kabundukan ay hindi sumisigaw. Ito ay umuugong. Humihinga. Naghihintay sa matiyagang katahimikan na yon. Ang mga buhay ay nagkakalas-kalas ng walang drama.
Ang huling pagkain na kanilang pinagsaluhan ay hindi pambihira. Ngunit nagdagdag si Alma ng isang katiting na kanila sa dilatang mansanas dahil lang gusto ito ni Tomas. Hindi niya sinabi kung bakit. Hindi siya nagtanong. Bago matulog, tumayo si Alma sa may pinto ng tolda at tumingala. Ang mga bituin dito ay tila mas malapit. Mas mababa ang pagkakasabit. Naalala niya noong nakahiga siya sa sahig ng studio noong bata pa. Nakatitig sa kisame at nagkukunwaring ito ay kalangitan. Si Tomas naman ay sinuri ang baterya ng kanilang satellite phone. Pagkatapos ang satellite uplink, mga karaniwang gawain. Ngunit ngayong gabi, mas matagal ang pananatili ng kanyang mga kamay sa bawat isa, na para bang naghahanap ng kontrol sa isang bagay na mas malaki, kahit ang kanilang katahimikan ay may ritmo. Pamilyar, malambot, ngunit sa isang lugar na hindi abot ng kanilang mga headlamp. May iba pang nakikinig, at naaalala nito siya. Lumabas si Tomas sa dilim na may maliit na dilaw na flashlight military grade mula noong unang bahagi ng 2000. Umikot siya sa likod ng malaking pormasyon ng bato, kung saan walang makakakita sa kampo. Lumuhod. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang lumang satellite transmitter compact. May kalawang sa mga sulok. Binuksan niya ito. Isang mahinang beep. Pagkatapos ay katahimikan. Walang signal. Kung nandito ka pa, pabulong niyang sabi. Pumunta ako, hindi para lumaban. Para lang malaman. Sa malayo, isang mahinang kaluskos ng bato. Bigla siyang lumingon. Ang flashlight ay ginagala sa gilid ng bundok. Walang hayop. Walang tao. Tanging ang pakiramdam, may gumalaw sa loob. Tulog si Alma. Isang kamay ang nakapatong sa kanyang tiyan. Umupo si Tomas sa tabi niya. Pinagmamasdan siyang huminga. Inabot niya ang kamay nito at marahang hinawakan. Kung alam niya, tungkol sa mga panahong binanggit ni Jonas ang pangalan niya. Tungkol sa sinabi niya, kapag ipinanganak ang batang iyan magsisimula itong muli. Nakita ko, hindi ako nagbibiro. Doktor, mapapatawad niya kaya ako? Pabulong niyang sinabi. Magiging maayos din ang lahat. Ang kanyang mga mata ay hindi naniwala sa kanyang boses. Kinabukasan. Ang huling larawan na naipadala mula sa kanilang satellite unit ay na-upload si Alma na nakangiti. Isang kamay sa kanyang tiyan. Si Tomas sa tabi niya. Bahagyang nakapikit ang mga mata sa liwanag. Ang bundok sa likuran nila. Tahimik at ginintuan sa unang hininga ng madaling araw. Pagkatapos katahimikan, nag-text si Sofia kinahapunan. Walang sagot. Isang linggo makalipas. Tumawag siya sa mga awtoridad at sa loob ng mahigit 11 taon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kina Tomas at Alma Reyes. R. Part 2. Naglaho sa kabundukan. Pagsapiktan kuling pahaging Hunyo. Ang lamig sa Mount. Pulag ay kayang tumagos hanggang sa buto. Ang uri ng lamig na nagpapamanhid ng balat sa loob ng ilang minuto at nagpaparamdam na hiram ang bawat hininga. Bawat tunog ibon. Yabag. Hininga ay tila nilalamon ng malamig na lupa. Si Leo Garcia, 61, ay gumalaw na parang alaala ng hangin sa mga bato mabagal. Maalam. Maingat. Dati siyang military rescue pilot. Ngayon, isang nag-iisang hiker. Hindi para sa sport. Para sa isang bagay na mas tahimik. Marahil para makalimot. Marahil para maghanap. Nakasuot siya ng lumang sombrero mula sa army. May mancha ng pawis at kupas na. Habang narating niya ang isang may lilim na siwang malapit sa isang liblib na sapa, bumulong siya. Nagkita tayong muli. Ang kanyang makapal na palad ay nakapatong sa batong pinatigas ng araw na parabang humahaplos ng isang multo. Nasabi na niya ang mga salitang yun dati, ngunit sa pagkakataong ito, sumagot ang bundok. Sumabit ang kanyang bota sa gilid ng isang nakabaon na kurba. Hindi natural laban sa magulong ayos ng bato at alikabok. Yumuko siya. Tinulak ang buhangin gamit ang kanyang mga daliri. May narinig siyang tunog matinis. May na. Hindi lupa. Hindi buto. Pagkatapos ay ang kislap ng isang bagay na makinis. Maputla. Hindi bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngulit mas lalong bumaon ito sa kanyang mga tadyang. Alam na niya bago pa man niya alisin ang mas maraming buhangin. Ang hugis ng balakang, ang mas maliit na buto na nakasiksik sa loob ng kurba nito. 2 katawan. Isang hindi pa na ipapanganak. Umupo siya sa katahimikan. Ang ulo ay nakatingala sa araw. Hindi lang ikaw ang nawala dito. Bulong niya. Halos hindi gumalaw ang simoy ng hangin. Hindi gumalaw si Leo ng matagal. Ang araw ay dumampi sa likod ng kanyang leeg na parang isang kamay na nakalimutan kung paano maging magiliw. Naalala niya ulit si Lily kung paano siya nilamon din ng bundok.
Maraming taon na ang nakalipas. Ang buhangin ay hindi kailanman nagbalik ng anuman noon. Ngunit ngayon, marahil may iba pang naghihintay na matagpuan. Kinuha niya ang isang bandana. Pinunasan ng pawis sa kanyang noo. At tinitigan ng mga buto na parang isang taong nakatitig sa isang alaalang hindi niya kailanman naranasan. 2 araw makalipas. Kinumpirma ng Benguet Provincial Police Office may mga 11 tao na natagpuan sa silangang bahagi ng parke. Malapit sa isang liblib na sapa. Paunang pagsusuri ng forensiko babay. Edad 30 hanggang 40. Tinatayang 24 hanggang 26 na linggong buntis. Walang malinaw na panlabas na pinsala. Walang mga gamit maliban sa isang manipis na pilak na kuwintas. Nakaukit sa palawit A. S. R. Sa kabilang bayan. Isang matagal nang natutulog na file ang kinuha mula sa imbakan. Si Clara Bautista. Ngayon ay 42. Ay tinawag mula sa kanyang extended leave. 11 taon na ang nakalipas. Siya ang namuno sa kaso ni na Tomas at Alma Reyes. Walang pilit na pagpasok. Walang senyalis ng paglalaban. Ang kanilang kampo buo. Kahit na maayos. Na para bang nag-impake sila para umalis ngunit hindi man lang nakahakbang. Noon, isinara ni Supervisor Danilo Dan Ramos, hepe ng operasyon ng parke, ang kaso pagkatapos ng 6 na linggo. Walang krimen. Walang foul. Baka ayaw nilang matagpuan. Ngayon, tinititigan ni Clara ang parehong larawan mula sa kaso, ang mabait na mga mata ni Alma. Kamay sa tiyan. Nagyelo sa paglipas ng panahon. Naalala niya ang pag-iisip noon, ito ay mas mukhang isang taong nag-iiwan ng tala kaysa sa nagpapaalam sa ibang lugar. Nakaupo si Clara sa kanyang lumang opisina sa presinto. Ang mga sulok nito ay nababalutan pa rin ng kakaibang alikabok ng pulisya, isang halo ng pinagtasan ng lapis at pagsisisi. Binuklat niya ang mga lumang file. Ang mga gilid ng papel ay malambot na dahil sa sobrang paghawak. Sobrang kakulangan ng aksyon. Ang sanggol ni Alma. Ang detalyeng iyon ay kumapit sa kanya na parang isang sinulid na hindi niya matanggal. Tumatakbo ba sila? O bumabalik? Hindi pa niya alam. Ngunit ang kanyang kutob ay paulit-ulit na bumubulong ng parehong salita. Natagpuan. Hindi gaanong nagbago si Ramos. Parehong plantsadong damit. Parehong matigas na tono. Sinabi mo sa akin na walang anuman. Sabi ni Clara. Ang boses ay patag ngunit hindi kumukurap. Wala naman talaga. Sagot niya. Inilagay niya ang litrato ng pilak na kwintas sa mesa. A. S. R. Alma Santos Reyes. Hindi siya umalis kahit saan. Namatay siya sa parke mo. Bahagyang bumuka ang mga labi ni Ramos. Walang lumabas. Pagkatapos ay nagtanong siya. Narinig mo na ba ang tungkol kay Jonas Cruz? Ang kanyang pagkurap ay isang segundo na mas mabagal. Hindi. Ngunit ang kanyang mga mata ang nagbunyag sa kanya. Nang gabing yon, muling binuksan ni Clara ang case file. Tomas Reyes, dating psychologist sa bilangguan. Maliznong 2009. Tahimik. Walang opisyal na dahilan. Isang nakatagong tala. Sulat kamay ng isang kasamahan. Humawak sa kaso ni Cruz. Pagkatapos nito, naglaho siya sa propesyon. Jonas Cruz. Na-diagnosa na may paranoid schizophrenia. Marakas na mga delusyon. Nakatakas sa psychiatric supervision noong 2010. Hindi na natagpuan. Hinanap ni Clara ang database ng estado. Naka-flag pa rin bilang nawawala. Pabulong niyang sinabi, Jonas, ano ka sa kanya? Pagkatapos ay binuksan niya ang isang lumang drive. Na-recover ang huling larawan na ipinadala ni Alma sa kanyang matalik na kaibigan. Mayo 17, 2014. Si Alma, nakangiti. Si Tomas sa tabi niya. Ngunit sa likuran sa likod ng anino ng isang puno ng pino, may isang bagay na malabo. Isang hugis, hindi hiker, hindi hayop, hindi isang laro ng liwanag. May isang tao doon, nagmamasid. Sumandal si Clara sa kanyang upuan. Ang hinlalaki ay nakapatong sa sulok ng larawan. Walang taong naglalaho. Bulong niya, naghihintay lang sila na may maganap. Part 3, magalihim na nakalibing. Ang liwanag ng umaga ay tumagos sa maalikabok ng mga blinds ng substation ng Benguet Provincial Police. Lumilikha ng mahahabang guhit sa mesa ni Detective Clara Bautista. Isang sariwang tasa ng kape ang nakaupo sa tabi niya. Lumalamig. Hindi nagalaw. Sa harap niya, isang kumpol ng mga file at larawan ang nakalatag na parang sirang timeline, 11 taon ng katahimikan. Biglang nabasag ng 2 buto at isang kumikinang napilak na kwintas. Hindi na bago si Clara dito. Ang berde.
Hindi mapakaling opisyal na siya nung naglaho sina Tomas at Alma Reyes ay matagal nang kumupas. Ang panahon at napakaraming hindi natapos na kaso ay nagpatalas sa kanyang mga instinct. Ngunit walang anuman. Kahit ang mga taon, ang nakapurol sa kanyang pangangailangan para sa pagtatapos. Nagdikit siya ng mga bagong kopya ng mga profile ng mga biktima sa corkboard. Tomas Reyes, dating psychiatrist sa bilangguan. Biglang nag-resign noong 2009. Walang formal na paliwanag. Kilala sa paggamot sa mga high-risk na pasyente. Kabilang si Jonas Cruz, isang lalaking minsang nagsabing nananaginip siya ng mga trahedya bago pa mangyari. Alma Santos Reyes, dating mananayaw ng bale mula sa Maynila. Matalino, mahiyain, 2 pagkalaglag, ang ikatlong pagbubuntis. Sa lahat ng ulat ay nagdala ng pag-asa. At pagkatapos pagkawala, Jonas Cruz huling nakita noong 2010. Matapos makatakas mula sa isang mental health facility, itinuturing na mapanganib ngunit matalino. Naniniwala sa mga palatandaan. Madalas magsulat tungkol sa muling pagsilang, mga siklo, at panonood sa pagsasalita ng kabundukan. Leo Garcia, ang hiker na nakatuklas sa mga buto. Walang koneksyon sa mag-asawa. Dating rescue pilot. Mapagkakatiwalaan. Ngunit may dalang multo ang kanyang asawa ay namatay hindi kalayuan sa kung saan niya natagpuan ang mga labi ni Alma. Sumandal si Clara. Lahat dito ay may kasaysayan. At wala ni isa sa kanila ang nakahanap ng kapayapaan. Pinindot niya ang play sa isang lumang video si Tomas na ini-interview noong mga unang araw pagkatapos ng ulat. Kalmado siyang nagsalita. Halos sobrang kalmado. Sinabing binalak nila ni Alma ang biyahe para maghanap ng katahimikan. Ngunit may napansin siya ngayon. Nang hilinging markahan ang kanilang campsite sa isang topographical map. Ginamit ni Tomas ang kanyang kanang kamay. Kakaiba. Isinasaalang-alang na nakasaad na kaliwete siya sa mga medical intake form. Ang kilos ay tila hindi natural. Tulad ng pagkopya sa isang galaw na masyadong maraming beses na inensayo. Pinaus ni Clara ang video. Ni-rewind. Pinanood muli. Isang pag-twitch. Isang sulyap sa kanyang balikat. Na parabang may pinakikinggan siya. At pagkatapos wala. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ang sumagot malambot. Maingat. Sofia Lim, opo ito, si Detective Bautista. Kailangan kong magtanong sa iyo tungkol kay Alma. Ang katahimikan ay humaba. At pagkatapos ay bumuntong hininga si Sofia. 11 taon akong naghintay na may magmalasakit na tumawag. Nag-usap sila ng tahimik sa loob ng halos 1 oras. Hindi pinilit ni Clara. Nagtanong siya tungkol sa mga alaala mga bagay na maaaring sinabi ni Alma. Ngunit hindi kailanman isinulat. Takot siya. Sa wakas ay inamin ni Sofia. Hindi kay Tomas. Eksakto, kundi sa kung ano ang itinatago niya. Sinabi niya na kumikilos si Tomas na parang naghahanda para sa isang bagay. Isang uri ng paghiwalay. Isinulati ito ni Clara. Pagkatapos ay nag-atubili. Nabanggit ba niya ang isang sulat? Oo, bulong ni Sofia. Sinabi niya na nagpadala si Jonas ng sulat kamay na liham kay Tomas. Pero hindi niya ito nakita. Nawala ito. Ang pirasong yun ay hindi lumitaw sa mga log ng ebidensya. Ngunit ang kahon ng mga personal na gamit mula sa tolda ay hindi kailanman ganap na sinuri muli hanggang ngayon. Pagbalik sa kanyang mesa, hinalungkat ni Clara ang mga naninilaw na sobre. Isa ay selyado. Walang return address. Isang simbolo ang nakamarka sa flap, 3 concentric na bilog na may nakabaluktot na fetus sa gitna. Hinikot niya ito sa kanyang kamay. Nakatinta ng matingkad na pula. Nanikip ang kanyang sikmura. Ang uri ng tinta na ginagamit sa mga pasilidad ng psychiatric ng estado. Pasilidad sa Mindanao. Sumulat siya ng isang tala. Hindi naglaho si Jonas. Nag-iwan siya ng isang trail para kay Tomas. Nang hapong yon, nakipagkita siya kay Leo sa pansamantalang ranger outpost. Binigyan siya nito ng isang tasa ng mapait na instant coffee. Napanaginipan ko ang lugar na yon. Tahimik niyang sinabi sa kanya. 8 beses mula noong nakaraang tagsibol. Hindi lang mga tanawin, mga amoy din. Lamig, alikabok, at boses ng isang lalaki. Ibinubulong ang pangalan ko. Nakinig si Clara. May nakita ka ba roon? Noon, dahan-dahang tumango si Leo. 6 na taon na ang nakalipas. Isang matangkad na lalaki. Walang backpack, walang gamit. Nakatayo lang. Nagmamasid. Walang nakita ang mga ranger sa mga kamera, wala. Sabi niya, pero alam ko ang nakita ko. Pagbalik sa kanyang opisina, binuklat ni Clara ang 2 mapa, isa mula 2014. Isa kasalukuyan,
Isang pulang marker ang nakapalibot sa isang lugar sa silangan ng liblib na sapa. Nakasulat noon pinagbabawal para sa pagsubaybay. Wala na ngayon. Inarap niya ulit si Ramos. Tumanji siya. Mayroong alalahanin. Oh, pero walang nangyari. May nagbago sa mga pampublikong mapa. Sabi ni Clara. Sino ang nagbigay ng utos na yon? Hindi sumagot si Ramos. Kinagabihan. Bumalik si Clara sa kanyang board. Nakalatag dito. Ang kwintas na may nakaukit na S. R. Ang sulat na may 3 bilog na simbolo. Isang madilim na anino sa huling larawan ni Alma. Isang parirala mula sa tala ni Jonas kapag ipinanganak ang bata. Magsisimula itong muli. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kung hindi na ipanganak ang bata, nagsimula ba talaga ito? O tinapos ba nito ang lahat bago pa man magsimula? Bumalik siya sa corkboard at inilipat ang isang larawan palapit sa gitna si Alma. Bahagyang nakangiti. Walang kamalay-malay sa hinaharap na nababalot sa mga anino sa likuran niya. Ang tingin ni Clara ay nanatili sa malabong anino sa likod ng mga puno ng pino mula sa huling larawan, isang hibla lamang. Isang hugis na wala sa lugar. Pinalaki niya itong muli. At muli, hindi ito wala lang. May presensya sa aninong yon. Isang bagay na nagmamasid. Naghihintay. Nagbas ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang nag-iwan ng voicemail distorted. May static, ngunit sa gitna ng his. Isang boses. Mababa at sinadya. Hindi lahat ng nakalibing ay patay na. Naniga si Clara. Pinatugtog niya ito pabalik ng 3 beses. Isinulat ang timestamp. Malamig ang kanyang mga daliri. Wala pang mga voicemail sa kasong ito. Walang kontak. Hanggang ngayon. Part 4, mga alingaw-ngaw ng kanyang boses. Ang araw ay kasisimula pa lamang sumikat sa tulis-tulis na gilid ng silangang kabundukan. Nagbubuhos ng maputlang gintong liwanag sa mga baluktot na sanga ng mga puno ng pino. Nakatayo si Clara Bautista sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang mga gulong ay tumitiktak pa dahil sa init at alikabok. Ang hangin ay sariwa. Tuyo. May dalang mahinang amoy ng mga halaman at pato. 11 taon na. Ngunit ang lugar ay bumubulong pa rin ng kawalan. Ang lumang lugar ng kampo ay nagbago na sinimulan na itong bawiin ng kalikasan. Ang damo ay gumapang kung saan dating may mga bakas ng paa. Isang bilog na mga bato ang nanatili. Kakaiba ang pagkakaayos sa hugis ng isang L. Tanging isang taong nag-aral ng kaso ng kasing tagal ni Clara ang makakaalam na hindi ito nagkataon lamang. Sinabi ni Tomas sa isang ranger. Maraming taon na ang nakalipas. Na ang L ay para sa Leo ang daan pasulong. Ngayon, ito ay nakaupo na parang isang tahimik na anting-anting. Hindi nagalaw ng hangin o panahon. Ang katahimikan sa paligid niya ay hindi walang laman. Ito ay umuugong sa mga bagay na hindi nasabi. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng lupang ito, masyadong matagal naghintay ang katotohanan. Pagbalik sa presinto, isinalang ni Clara ang film mula sa huling na record na panayam kay Tomas Reyes sa isang maalikabok na player. Ang timestamp ay nagbabasa Hunyo 3. 2014, 2 linggo bago sila mawala. Sumandal siya pasulong. Ang footage ay matatag. Ang tunog ay bahagyang distorted dahil sa hangin ng bundok na dumadaan sa isang basag na bintana. Si Tomas ay nakaupo ng tuwid. Magalang. Kalmado. Sinagot niya ang bawat tanong ng may klinikal na katumpakan, ngunit habang tumatakbo ang tape, ang atensyon ni Clara ay nakatuon sa isang partikular na detalye. Nang tanungin tungkol sa isang liblib na sapa, mabilis na lumiit ang kanyang mga pupil. Ang kanyang kamay ay kumuyom sa kanyang hita. Ang mga daliri ay bumaluktot sa loob lamang ng 1 segundo. Ang pagkakasala ay hindi laging nagsusuot ng nakikitang maskara, ngunit sa pag-twitch na yon ng isang kamay. Nakita ni Clara ang isang lalaking pinagmumultuhan hindi ng kung ano ang kanyang ginawa kundi kung ano ang maaaring hayaan niyang mangyari. Kinagabihan. Binuksan niyang muli ang mga psychiatric file mula sa pasilidad sa Mindanao. Isang folder na matagal nang nakalibing. May markang kumukupas na tintakrus. Jonas. Ang mga pahina ay nagdokumento ng isang lalaking hinubog ng digmaan at delusyon. Paranoid personality disorder, post-traumatic stress, obsessive ideation na nakasentro sa huling anak, isang figura na pinaniniwalaan niyang maaaring magtapos sa siklo. Ang sariling mga tala ni Tomas ay malayo sa pagiging walang kinikilingan. Isang entry ang namumukod tangi, naniniwala siyang siya ay isang tagapag-alaga hindi ng mga tao, kundi ng posibilidad. Iniisip niyang nililigtas niya ang mundo isa-isang hindi pa naipapanganak na bata. Kapag nabigo siya, may isang bagay sa kanya na bumabagsak. Ako, nauunawaan ko siya ng higit sa nais kong gawin.
Ang bigat ng huling pangungusap na yon ay nagdulot ng lamig sa gulugod ni Clara. Some Garkivs. Natagpuan ni Clara ang isang audio tape na hindi kailanman naipasok bilang ebidensya. Ito ay isang pribadong recording si Tomas ang nagsasalita. Tahimik. Sa isang handheld mic. Sinabi sa akin ni Jonas na magkakaroon ako ng anak. Nadadalhin ko ito kung saan ito kailangang mapunta. At kung hindi ko gagawin niya, akala ko ay delusional siya. Ngunit nang mabuntis si Alma, hindi na ako sigurado. Hindi ako takot kay Jonas. Takot ako sa kung ano ang ipapagawa sa akin ng takot. Sa lawas. Ang araw sa kabundukan ay lumubog na sa gilid ng basin. Ang mga anino ay dahan-dahang umakyat sa pader ng presinto. Kinabukasan, nakipagkita si Clara kay Julia Evers, isang dating ranger na dating nagpapatrolya sa silangang hangganan ng parke. Ang mukha ni Julia, nasunog sa araw at may pag-iingat, ay humigpit ng banggitin ni Clara ang lumang kaso. May nakita ko roon minsan. Sabi niya, isang lalaking nakatayo malapit sa bangin. Basta. Nakatayo. 10 minuto. Walang gamit. Walang galaw. Iradyo ko ito. Sinabi nila sa akin na wala lang yon. Sinabi sa akin na huwag mag-aksaya ng gasolina. Naniwala ka ba sa kanila, tanong ni Clara? Tumingin sa malayo si Julia. Huminto ako magtiwala sa mga tahimik na bagay pagkatapos nyon. Dahil sa kuryosidad, nagsagawa si Clara ng mas malalim na pagsisiyasat kay Jonas. Walang data sa bangko. Walang tax records. Mula pa noong 2010, siya ay isang multo. Ngunit isang ping ang lumitaw, isang na-flag na transaksyon sa isang gasolinahan malapit sa parke. 7 taon na ang nakalipas. Nagbayad ng cash. Malabo ang security footage. Gayunpaman, ang figura ay matagal na nanatili sa harap ng isang mapa ng Mount. Pulag ang daliri ay sumusubaybay. Hindi tumuturo. Nakatitig siya sa isang partikular na lugar sa mapa. Sa mga lumang file ng kaso, natagpuan ni Clara ang isang nakalimutang kwaderno. Kay Alma. Sa loob. Ang sulat kamay ay nanginginig dahil sa pagbubuntis at kawalan ng katiyakan. Nag-sleepwalk na naman si Tomas. Nakatayo sa labas at bumubulong. Nandito na ako. Huwag mo siyang saktan. Tinanong ko siya tungkol kay Jonas. Sabi niya, hindi siya isang tao. Siya ang natitira kapag nasira ang paniniwala. Isinara ni Clara ang libro at hindi gumalaw ng ilang minuto. Hindi takot ang nagpatigil sa kanya. Ito ay ang realisasyon na si Alma, kahit sa mga huling araw na yon, ay naunawaan na nakatayo siya sa pagitan ng dalawang lalaking hindi ganap na sila. Pinipon niya ang mga ebidensya sa kanyang mesa. Ang pagkabalisa ni Tomas. Ang propesiya ni Jonas. Ang takot ni Alma kung parehong kumilos ang dalawang lalaki hindi dahil sa kabaliwan, kundi sa paniniwala ano ang sinasabi nito tungkol sa kung ano ang susunod na nangyari at mas malala pa. Ano ang pinaniniwalaan nilang magiging ang bata? Part 5 ang sandali na pagkawala. Ang kabundukan ay sumalubong sa kanila hindi ng galit, kundi ng alaala. Ang hangin sa maagang umaga ay nakatigil. Mabigat sa isang katahimikan na tila parehong sagrado at malungkot. Sinundan ni Detective Clara Bautista si Leo Garcia. Habang sila ay pumasok sa isang bangin na sa anumang ordinaryong mapa o gabay ay simpleng hindi umiiral. Walang mga trail marker. Walang mga inukit na karatula. Walang bulong na mga yapak ng tao sa bitak-bitak na lupa. Timok silangan ng liblib na sapa. Lampas sa huling post ng ranger. Naroroon ang tinatawag ng mga lokal na kwento. Sa pabulong na tono lamang ang nakalimutang lupa. Ito ay isang lugar na binura mula sa mga opisyal na talaan. Hindi nagalaw ng mga daanan ng turista. Ngunit hindi maikakailang may buhay na kaukit sa mga buto ng kabundukan mismo. Si Leo ay gumalaw ng may tahimik na paninindigan na hindi nagmula sa pag-aalinlangan, kundi sa bigat ng mga taon na ginugol sa pagsaksi sa mga bagay na tinatanggihan ng iba na makita. Ang kanyang mga bota ay dahan-dahang lumubog sa buhangin na hinubog ng walang humpay na hangin. Ang mga dulo ng daliri ay marahang dumadampi sa mga batong pinainit ng banayad na sikat ng araw sa madaling araw. Hindi siya lumingon kay Clara. Sa halip, ang kanyang boses, magaspang ngunit matatag, ay umabot sa kanya. Dito, hindi siya tinanong ni Clara. Walang kailangan. Bumaba sila sa isang makitid na daanan kung saan ang matatayog na pader na bato ay kumukurba paloob na parang mga tadyang ng isang sinaunang nilalang. Lumipis ang hangin. Lumamig. Pagkatapos, bigla. Ang bangin ay bumukas sa isang natural na amphitheatro, isang guwang na hinubog ng daan-daang taon ng hangin at katahimikan. Sa puso nito ay nakatayo ang isang sinaunang tuyong balon.
na pinaglumaan ng panahon at nakalimutan ng mga mapa. Ang gilid ng bato ay nangingitim sa uling. Ang alikabok ay marahang bumubulong sa mahinang simoy ng hangin na sumasayaw sa guwang. Huminto si Leo sa gilid ng balon. Malayo ang tingin habang nagsasalita. Taxibol Enya 2017. Tahimik niyang sabi. Pumunta ako rito nung ayaw akong dalawin ng antok. Akala ko ay ang hangin na umiiyak sa mga bato. Ngunit hindi ito hangin. Ito ay isang boses malambot. Basag. Hindi isang alulong ng asong gubat. O anumang matinong sigaw ng tao. Ito ay isang taong nawalan ng lahat. Isang taong hindi nakabilang sa mga buhay. Humakbang si Clara. Ang mahinang kaluskos ng kanyang mga botas sa buhangin ang bumasag sa katahimikan. Lumuhod siya at itinutok ang kanyang flashlight pababa sa balon. Sinipsip na mga pader na bato ang liwanag. Nagpapakita ng nagbabagong kulay ng amber at kalawang hanggang sa tumama ang sinag sa isang bagay. Nakasiksik sa mga nasunog na piraso ay isang piraso ng metal. Kinakalawang ngunit hindi maipagkakaila. Pareha ba? May mga uka. Maingat niyang inabot ito gamit ang mga guwantes na kamay at hinila ito palabas. Kalaunan. Sa forensic lab, kinumpirma ng ebidensya ang hinala ni Clara ito ay isang vintage military grade location transmitter. Luma na sa loob ng maraming dekada. Ito ang parehong uri na binanggit ni Tomas Reyes sa kanyang huling pribadong mga tala. Isang tahimik na backup na nilalayong magsenyas ng panganib sa mga emergency. Ngunit ang aparato ay hindi kailanman nag-transmit. Ito ay isang multong nakalibing sa lupa. Isang boses na hindi kailanman tumawag. Pagbalik sa kanyang opisina, muling binuksan ni Clara ang journal ni Alma. Sa pagkakataong ito, napansin ng kanyang mga mata ang isang marupok na pahina na nakadikit sa panloob na likod na pabalat. Halos matunaw na sa paglipas ng mga taon. Dahan-dahang tinuklap ito. Ang manipis na papel ay bahagyang napunit sa sulok. Ngayong gabi, bumigay siya. Sinabing hindi siya iniwan ni Jonas. Ang kanilang pinagsamahan ay hindi doktor at pasyente. Ito ay isang bagay na mas luma. Isang ugnayang binuo sa takot. Akala ko ako ang manggagamot. Isinulat niya, ngunit ipinasa ko lang ang sakit. Hindi ko na alam kung kaninong anak ito atin. O ang nabubuhay sa kanyang alaala. Sa ibaba. Sa mahinang sulat ng lapis, kung mawala ko, huwag mong isipin na ito ay sa aking kagustuhan. Nang gabing yon, hindi dinalaw ng antok si Clara. Bumalik siya sa nag-iisang lugar na naglalaman pa rin ng buhay na presensya ni Alma ang huling video na kanyang na-record. Ang naka-freeze na frame ay nagpakita kay Alma na marahang nakangiti. Ang kanyang kamay ay magiliw na nakapatong sa kanyang namamaga na tiyan. Ang sikat ng araw ay bumubuhos sa kanyang mga balikat. Sa likuran niya ay nakatayo si Tomas. Ang kamay ay nakataas sa isang galaw na masyadong malabo para maunawaan. I-freeze ni Clara ang frame. Doon nakatago sa mga tupi ng lona ng tolda may mga mata. Tao? Malaki. Nagmamasid. Hindi isang laro ng anino. Hindi isang glitch sa kamera. Isang bagay na totoo. May isang taong malapit sa kanilang kampo. Sapat na malapit para makita siya. Mas malapit pa para manatiling hindi nakikita. Napaupo si Clara. Hiningay na pigil sa kanyang lalamunan. Hindi takot ang namuo kundi pagkakasala. Nandoon siya. Bulong niya. At hindi ko yun napansin sa loob ng 11 taon. 2 araw makalipas. Dumating ang ulat ng medical examiner. Ang mga buto ay kay Alma Santos Reyes. Ang mga labi ng fetus ay walang pinsala. Walang abnormal na pagkabulok. Walang senyales ng karahasan. Walang mga baliw o sugat. Walang ebidensya ng paglalaban. Sanhi ng kamatayan malamang na hypothermia at pagkakalantad sa matinding lamig ng bundok. Dahan-dahan siyang kinuha ng bundok. Marahan na parabang nagpasya na itago siya magpakailanman. Ang fetus ay hindi kailanman huminga. Walang salarin na mapapangalanan. Walang sugat na masusundan. Tanging ang kawalan ng lahat ng dapat sanang nagligtas sa kanya. Ang mga news outlet ay naglabas ng mga lumang footage. Ang mga podcast ay nagreplay ng mga kalahating nakalimutang panayam. Muling umugong ang mga online forum. Ngunit tahimik na nakaupo si Clara sa kanyang opisina. Nakatingin sa bundok hindi na malawak at walang laman, kundi malapit at malupit. Saan nagpunta si Tomas? Bakit hindi niya siya iniligtas? At kung nandoon siya, pinanood ba niya siyang maglaho? Naglakad ba siya palayo? O mas malala pa? Naniwala ba siya na ang pagpapaubaya ang tanging paraan upang maprotektahan? Part cheese. Ang ilalim ng balon. Hindi nagsalita ang kabundukan. Tanda lang nito ang lahat. 1 linggo matapos makilala ang mga labi ni Alma. Bumalik si Clara sa lugar. Naglakad si Leo Garcia sa tabi niya. Mas mabagal ngayon. Tila mas matanda,
sa likuran nila. Isang 2 taong forensic team ang sumusunod. Hila-hila ang mga kable at kagamitan sa tuyong lupa. Pataas ng araw. Hindi pa malupit. Ngunit mapilit. Bawat hininga ni Clara ay parang kasing tuyo ng papel. Hindi nagbago ang balon. 12 talampakan pa rin ang lalim. Inukit sa batong ina ng panahon kaysa sa kasangkapan. Mula sa itaas. Para itong isang sugat na ayaw paghilumin ng kabundukan. Ibinaba muna nila ang isang maliit na camera rig. Pagkatapos ay isang natitiklop na hagdan. Nakatayo si Clara na ang kamay ay bahagyang nakapatong sa gilid ng bato. Nakayuko ang mga mata. Walang imik. Si Leo, na nagmamasid sa mga anino sa ibaba, ay nagsalita sa isang tonong gawa sa alaala. Naaalala kong nakatayo ako rito isang gabi noong 2017. Ang hangin na hindi gumagalaw. Walang buwan. Tanging ang lamig. At maniwala ka, narinig ko ang isang lalaking tinatawag ang sarili niyang pangalan. Hindi isang sigaw ng tulong. Isang pag-amin. Sa ilalim gabalon. May kumislap sa liwanag. Maingat itong kinuha ng crew mga piraso ng nasunog na tela. Mga fragmento ng kinakalawang na alambre. Ilang nasunog na piraso ng kahoy. At isang lata. Selyado ng isang kinakalawang na tansong aldaba. May naglagay doon ng sadya. Hindi itinapon na inilibing. Isang mensahe. Marahil, isang libingan. Pagbalik sa laba, binuksan nila ito. Sa loob ay may isang nakatuping piraso ng papel. Hindi mas malaki sa isang postcard. Dahan-dahan itong binuklat ni Clara. 7 salita. Isinulat sa hindi maipagkakailang sulat kamay. Pinatay ko siya. Pero hindi sa paraang iniisip ninyo. Sa ilalim nito isang maliit na journal na nakatali sa katad. Ang mga pahina ay sira-sira. Ang mga sulok ay nabaluktot dahil sa panahon at init. Isang cassette tape. Yung luma na kaikid na itim na ribon. May markang pulang tinta. Para sa wakas. At isang Polaroid. Halos maputi na. Si Alma ay nakatayo sa gitna. Sa kanan niya si Tomas. Isang kamay sa kanyang balikat. Sa kaliwa niya. Isang matangkad na figura ang nakatalikod. Halos hindi makita. Isang anino. Isang silweta. Isang multo. Isinaksak ni Clara ang kaset sa isang lumang player. Humikot ang tape. Pagkatapos ay dumating ang boses ni Tomas. Tumatanda. Nangginginig. Ngunit hindi maipagkakaila. Ang pangalan ko ay Tomas Reyes. Kung naririnig mo ito. Kung gayon, nabigo akong humanap ng ibang paraan para magsalita. Isang paghinto. Isang hininga. Hindi ko pinatay si Alma na parang isang kriminal. Pinatay ko siya sa pamamagitan ng paniniwala sa isang bagay na hindi ko lubos na naiintindihan. Akala ko ay kaya kong kausapin si Jonas pabalik mula sa bingit. Akala ko mas malakas ang katwiran kaysa sa pananampalatayang binaluktot ng pighati. Bumuntong hininga siya. Mahaba at hungkag. Naging doktor niya ako. Naniwala akong alam ko ang arkitektura ng kanyang isipan. Ngunit binabago ng digmaan ang arkitektura upang maging mga durog na bato. Nang dumating siya. Sinalubong ko siya. Hindi ako tumawag ng tulong. Akala ko, kung mananatili ako sa pagitan nila, mapaprotektahan ko siya. Ang journal ang nagpuno sa natitira. Unang araw, dumating sila. Nagtayo ng kampo. Inactivate ni Tomas ang isang lumang transmitter nang hindi sinasabi kay Alma umaasang darating si Jonas sa signal. Ikalawang araw, nagpakita si Jonas. Walang banta. Walang sigawan. Tanging kakaibang kalmado. Kinausap siya ni Tomas ng pribado. Nagtalo sila tungkol sa mga simbolo. Propesiya. At ang hindi pa na ipapanganak na bata. Sinabi ni Jonas na ang sanggol ang huling siklo. Ikatlong araw, nagbigay ng babala si Jonas kung mabubuhay ang batang ito. Mamamatay si Tomas hindi sa katawan, kundi sa sarili. Ika-4 na araw, pinatay ni Tomas ang transmitter. Nagsimulang maghinala si Alma. Isinulat niya ang tungkol sa pagkawala ni Tomas sa gabi. Ang kanyang balisang paglalakad, ang kanilang huling pag-aaway ay sumira sa isang bagay sa pagitan nila. Ika-5 araw, tumagbo si Alma sa gitna ng lamig. Siyam nga ba to? Sumunod si Tomas. Natagpuan niya ito ilang oras makalipas bumagsak. Walang malay. Binuhat niya ito sa tanging lilim na alam niya ang balon. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Naitala ni Tomas sa tape. Nagsumamo akong manatili siyang gising. Ngunit ang kanyang katawan ay umalis na. Tanging ang kanyang mga mata ang nanatili. At tumitingin sila sa akin. Hindi sa akin. Nanatili siya sa tabi nito hanggang dapit hapon. Walang dumating na tulong. Walang sinuman, tanging katahimikan at ang kabundukan.
Hindi ako ang pumatay sa kanya. Patuloy ni Jeboses. Ngunit ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Dahil naniwala akong mas matalino ako kaysa sa kabaliwan. Dahil akala ko kaya kong kontrolin ang hindi ko man lang naiintindihan. Nagtapos ang tape sa isang pag-click na napakapinal na pinatahimik kahit ang silid sa paligid ni Clara. Sumulat siya ng isang pangungusap sa kanyang kwaderno. Namatay siya hindi dahil sa karahasan kundi dahil sa kawalan ng proteksyon. Ang forensic team ay nakaupo ng hindi gumagalaw. Nakatitig si Leo sa pader. Walang kumuha ng Polaroid. Hindi na kailangan. Kalaunan. Sinuri ni Clara ang sulat kamay ni Alma sa likod ng journal. Sa huling pahina. Halos hindi mabasa kung mawala ako. Hindi ito sa aking kagustuhan. Ang trahedya ay hindi lamang sa ginawa ni Tomas ito ay sa pinaniniwalaan niyang kaya niyang ayusin. Ang kanyang katahimikan ay hindi karawagan. Ito ay paninindigang ibinaling sa loob. Isang lalaking dating nagpapagaling ng isipan ng sinubukang daigin sa pag-iisip ang isang sugat na hindi man lang nag-iisip nang bumalik ang media storm. Dala nito ang mga lumang boses mga podcaster, mga true crime expert, mga armchair judge. Ngunit hindi sila kinausap ni Clara. Tinitigan niya lamang ang isang larawan na dating inakala niyang ordinaryo at bumulong sa sarili. Nagtiwala siya sa kanya. At ang tiwalang yon ay naiwan sa ilalim ng isang tuyong balon. Kung ikaw si Tomas, dating isang tao ng siyensya, katwiran at pakikiramay, isusugal mo ba ang lahat ng iyong minamahal para lang patunayan na ang mundo ay makatwiran pa rin? O sa wakas, ay tatanggapin mo na may mga kadilimang hindi maaaring imapa, maaari lamang iwasan? Part 7. Pagharap sa kadiliman. Para kay Clara. Ang kabundukan ay palaging isang lugar ng mga tahimik na katotohanan, mga bulong na hinabi sa nagbabagong ulap kaysa sa malalakas na pahayag. 3 linggo matapos malantad ang marupok na journal, ang gastadong cassette tape, at ang mabigat na kahon ng pag-amin. Isang hindi inaasahang tawag sa telepono ang bumasag sa katahimikan. Ito ay unlisted. Nagmula sa isang pampublikong payphone malapit sa kanlurang gilid ng Mount. Pulag, sumagot si Clara. Naghihintay sa mabigat na katahimikan pagkatapos ay dumating ang boses mabagal. Sinadya, hindi natitinag. Ako si Jonas Cruz. Oras na para magsalita. Walang pakiusap para sa awa. Walang panginginig ng takot, tanging isang hindi matinag na layunin. Hindi tumakas si Jonas sa hustisya o nagtago mula rito. Nabuhay siya sa mga anino. Sa katahimikan, ngayon pinili niyang ipakilala ang kanyang sarili at pinili niya si Clara na maging siyang makikinig. Ang kanilang pagkikita ay isinaayos sa isang lumang kabina ng Rangers sa labas ng kabayan, sarado sa publiko. Ngunit mahigpit na binabantayan ng mga tahimik na kamera at hindi nakikitang seguridad. Pumasok muna si Clara. Dala ang bigat ng mga taon sa kanyang mga hakbang. Sumunod si Jonas. Hindi nakaposas. Walang kasama. Umupo sa isang simpleng silyang kahoy nang may tahimik na pagtanggap. Ang kanyang buhok, kulay pilak at hanggang balikat, ay nag-frame sa isang mukha na nakakita na ng labis. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nakakagulat na malinaw na para bang isang taong tumitig ng malalim sa kalaliman at bumalik. Nagbago ngunit buhay. Umupo si Clara sa tapat niya. Ang recorder ay tahimik na nakapatong sa gastadong mesa. Hindi siya nag-alok ng mga tanong. Naghintay siya. Sumandal si Jonas. Mababa ngunit matatag ang boses. Alam mo ba kung ano ang amoy ng pagsisisi, tanong niya. Nabuhay ako ng sapat upang makilala ang amoy ng dugo at ang mas mabigat na amoy ng katahimikan. Sa sandaling iyon, nagbago ang papel ni Clara. Hindi na siya ang investigador na naghahanap ng mga sagot kundi ang saksi sa katotohanan ng isang tao. Nakikita mo ba ang iyong sarili sa aking pagpapatuloy ni Jonas? Isang lalaking dating naniniwala na ang katotohanan ay makapagliligtas sa iba para lamang matuklasan na minsan ang katotohanan ay walang naiiwan para iligtas. Nagsalita siya tungkol kay Tomas ng may klinikal na paghihiwalay. Hindi galit. Naniwala si Tomas na kaya niya akong kausapin, na ang pamamaraan at pakikiramay ay makapaglalansag sa kaguluhan. Ngunit hindi ko kailangan ng pagpapagaling, kailangan ko ng pagkilala. Si Clara, na naramdaman ng bigat, ay marahang nagtanong kung bakit siya bumalik sa Mount. Pulag pagkatapos ng maraming taon na nawala sa katahimikan. Huminto si Jonas. Ang bigat ng kanyang mga alaala ay bumabaon dahil alam kong hindi maipapanganak ang batang yon. Hindi ko pinatay si Alma. Pumunta ako para sabihin kay Tomas na ang kanyang takot, ang kanyang desperadong paninindigan na kontrolin ay mas mabilis siyang sisirain kaysa sa akin. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak. Hindi na pinilit pa ni Clara. Tinanggap niya ang pigating inilatag sa harap niya
nang may parehong pag-iingat na inamin ito ni Jonas. Pagkatapos ay lumambot ang kanyang boses habang nagsasalita siya tungkol kay Alma, hindi nang may pagsisisi, kundi nang may pagpapalagay ang loob na tanging isang taong tunay na naroroon lamang ang maipapahayag. Nakita ko siya bago siya namatay. Tahimik niyang sabi, hindi siya tumawag ng tulong. Sinabi niya, sabihin mo kay Thomas na pinapatawad ko siya kung mabubuhay siya. Ang pag-aming ito ay hindi na itala sa anumang file. Hindi nakalista sa anumang opisyal na ulat. Ito ay hilaw. Hindi sinala ng katotohanan. Tumango si Clara ng walang salita. Hindi nakaligtas si Tomas. Hindi ba malumanay na tanong ni Jonas, na para bang humihingi ng pahintulot na ibaba ang kanyang pasanin? Hindi. Simpleng sagot ni Clara. Muling nagbago ang usapan sa pagkakataong ito si Clara ang nanguna. Hindi sa pagtatanong kundi sa pag-anyaya. Bakit ka nanatili dito? Bakit hindi ka tumakbo? Nagbigay si Jonas ng isang pagod. Halos maawaing ngiti ang uri na nakalaan para sa mga nakakita ng napakaraming bumagsak dahil natutunan ko kung saan napupunta ang mga tao pagkatapos ng kamatayan. Hindi sa langit, hindi sa impyerno, kundi sa mga alaala na dala ng mga naiwan. At ako, hindi ko kailanman nais na makalimutan. Isang huling tanong ang nakabitin sa hangin. Ano ang gusto mong sabihin ko sa mundo? Tinitigan siya ni Jonas. Ang maputlang mga mata ay matatag at hindi natitinag. Na hindi ako isang halimaw. Ngunit hindi ako humihingi ng kapatawaran. Ang kapatawaran ay pagbura. At ginugol ko ang aking buhay sa pagtangging maglaho. Umalis sila sa kabina ng walang mga pag-aresto. Walang mga posas. Tumayo si Jonas at naglakad palayo na parang hangin sa kabundukan na umiikot sa lupa, nag-iiwan lamang ng mga mahinang impresyon. Walang sumunod na kaso. Walang paper trail. Isang lalaki lamang na nagbukas ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay isinara itong muli. Nag-alok siya ng higit pa sa pag-amin. Naghatid siya ng isang katotohanang walang paghatol. Lumabas si Clara sa lumalamig na takip-silim ng bundok. Ang init ng araw ay natutunaw. Itinaas niya ang kanyang tingin sa abot-tanaw kung saan ang mga puno ng pino ay nag-iiwan ng mahahabang lilang anino laban sa langit ng dapit hapon. Kalaunan. Sa kanyang journal, isinulat niya, ang pagkamatay ni Alma ay hindi pagpatay kundi pag-abandona. Isang pag-ibig na sobrang tiwala sa katwiran na nabigo itong protektahan ng isang buhay na sinasabi nitong pinahahalagahan. Hindi isang kontrabida si Tomas. Siya ay isang trahedya. Isang manggagamot na naniwalang kaya niyang daigin sa talino ang kadiliman. Ang media ay magkakagulo sa kwento. Susuriin ang mga podcast ng pagkikita. Magtatalo ang mga online forum tungkol sa etika, kabaliwan, at kalungkutan. Ngunit pinili ni Clara ang katahimikan sa ngayon. Sa halip ay bumulong siya sa kabundukan. Nagtiwala siya sa kanya. At ang tiwalang yon ay naiwan sa ilalim ng isang balon. Part 8, Katotohanan sa Hamog. Ang papel ni Jonas Cruz ay nakapatong sa mesa ni Clara Bautista Gastado. Halos marupok na pagkatapos ng 11 taon. Ang mga bilog na nakapalibot sa parang batang figura ay tila kakaibang buhay sa tabi ng larawan ni Alma at ng kamakailang na update na mapa ng Mount Pulag. Dahan-dahang inikot ni Clara ang papel. Walang naramdamang aura ng kulto o pamahiin. Sa halip, isang tahimik na kabigatan. Hindi niya ito kayang pabayaan. Dinala niya ito kay David Palma. Edad 65. Isang retiradong eksperto sa simbolismo na naninirahan malapit sa Baguio. Pinag-aralan niya ang disenyo ng wala pang 60 segundo. Hindi ito simbolo ni pagsamba. Malumanay niyang sabi. Occult code. Ito ay terapeutiko, isang kasangkapan na ginagamit sa pagbuo muli ng alaala para sa mga may PTSD. Lalo na sa mga veterano o mga magulang na nagluluksa sa isang anak. Ang tatlong concentric na bilog ay kumakatawan sa pagkilala, pagharap, pagpapalaya. Ang figura sa gitna ay sumisimbolo sa pangunahing traumatikong alaala na nananatiling nakatali. Hindi kailanman napalaya. Tumingin si Clara. Sino ang gumagamit nito? Maingat na bumuntong hininga si David. Isang taong hindi makalimot ngunit hindi rin makatiis sa alaala sa istasyon ng pulisya. Muling binisita ni Clara ang isang selyadong military dossier ni Jonas Cruz na naging posible dahil sa mga kontak ni Leo Garcia sa military intelligence. Inihayag ng file ang isang bomb disposal assignment sa Mindanao noong dekada 90. Sa isang misyon, inilarawan ni Jonas ang pagsagip sa isang sanggol mula sa isang gumuho na istruktura ngunit walang sanggol na nakumpirmang buhay, kalaunan. Iniulat ni Jonas na naririnig niya ang sanggol na tumatawag sa kanya mula sa loob ng kanyang sariling isipan.
Na-diagnosis siya na may matinding PTSD. Sumailalim sa therapy. At tahimik na pinalaya makalipas ang ilang taon. May nag-click sa isipan ni Clara ang bata sa gitna ng simbolo ay hindi kay Alma kundi ang haka-haka na anak ni Jonas. Hindi laman at dugo, kundi ang sentro ng kanyang psychic trauma. Nang hapong yun, muling binisita ni Clara ang mga pisikal na ebidensya na dating inilista ng mga investigador. Sa mga lumang kwaderno ni Tomas Reyes, natuklasan niya ang isang sketchbook na may huling pahinang may tinta ng kanyang sulat kamay, na may parehong simbolo ng 3 bilog. Isang sulat kamay na tala sa ilalim nito ay nagsasabing, sinabi ni Jonas kapag nagising ang bata, kailangang magpasya ang mundo. Kung ang alaala ay karapat-dapat na panatilihin o palayain, iguhit ito ni Tomas. Maaaring naitala niyang nilalaman ito ngunit binaliwala ito bilang isang patulan na metapora. Napigil ang hininga ni Clara. Ang simbolong ito ay nagugnay sa maraming katotohanan. Hindi pinatay ni Jonas si Alma, ngunit itinanim niya kay Tomas ang isang nakakaparalisang takot na kung ipanganak ang bata, ang traumatikong alaala ay iikot, hindi malulutas. Kumilos si Tomas para protektahan hindi pumatay ngunit maling na-interpret ang alaala bilang panganib. Lalong lumalim ang trahedya, pinatawad na ni Alma si Tomas. Ang kapatawarang yun ay kumakatawan sa pagpapalaya na ipinangako ng 3 bilog ng simbolo, isang pagpapalaya na hindi niya kailanman inalok o pinahintulutan. Maagang dumilim ang araw habang nagmamaneho si Clara pabalik sa labas ng La Trinidad. Hindi siya huminto sa bahay. Sa halip, bumaling siya muli sa mataas na kabundukan patungo sa maliit na bahay ni Leo Garcia kung saan bumubulong ang mga wind chime sa may beranda. Mas payat na siya ngayon. Mas malinaw kaysa noong una silang nagkita. Ang panahon ay hindi lang lumipas, may binalatan ito mula sa kanya. Nang ilagay ni Clara ang simbolo sa harap niya, hindi nagsalita si Leo. Nang halos 1 minuto, sinundan ng kanyang mga daliri ang panlabas na bilog. Nakita ko na ito dati, sabi niya. Halos hindi marinig. Hindi sa papel, sa pag-uugali, sa katahimikan, at pagkatapos. Sa unang pagkakataon, umami na si Leo. 11 taon na ang nakalipas. Tumugon ako sa isang sunog malapit sa timog silangang hangganan kung saan nawawala ang mga mapa. Hindi ito malaki. Isang mababang sunog lamang sa mga damo, ngunit ang hangin. May kakaiba sa hangin noong gabing yon. Umintos siya. Lumunok. May mga yapa. Hindi dalawa, kundi isang set na paikot-ikot sa sarili. May narinig ako isang tao. Isang lalaking sumisigaw. Hindi ng pangalan. Hindi para sa tulong. Sumisigaw lang. At pagkatapos ay tumigil ito. Mas malala ang katahimikang sumunod. Perpektong nakaupo si Clara. Hindi ko ito inyulat. Pagpapatuloy ni Leo. Inakala ko kung may namatay. Wala na sila. Naglakad ako palayo. Iniwan ko ang boses na yon. Iniwan ko si Tomas. Nabasag ang kanyang boses. Naging isa pa akong sirang bilog. Isa na hindi kailanman nagsara. Nang gabing yon. Pabalik sa kanyang opisina. Isinulat ni Clara ang huling buod para sa file ng mga Reyes. Hindi ito aabot sa paglilitis. Walang magiging akusado. Walang kumalabit ng gatilyo. Walang inilabas na patalim. Walang masamang gawa na nagawa ayon sa legal na kahulugan. Ang natitira ay mga sugat na gawa ng alaala, ng maling paghatol, ng paniniwalang hindi na itama. Nawalan si Jonas ng isang multong anak na gawa sa pagkakasala. Nawalan si Tomas ng babaeng minamahal niya dahil sa isang ideyang hindi niya naintindihan. Nawalan si Alma ng kanyang kinabukasan dahil sa isang tanikala ng hindi naputol na alaala at sa katahimikan ng mga lalaki. Hinayaan ni Clara na manahimik ang mga salita. Sa madaling araw, bumalik siyang mag-isa sa Mount. Bulag, walang forensic team. Walang recorder. Siya lang at isang liham na nakatupi sa 3. Dala sa kanyang jacket. Nilakad niya ang pamilyar na daan. Ang hangin ay hindi malupit. Ito ay isang alaalang dumadampi sa kanyang kwelyo. Huminto siya kung saan nakaupo ang tuyong balon. Ang araw ay tumatagilid sa pagitan ng mga batong buhangin. Yumuko siya sa tabi nito. Binuksan ng liham. Hindi ito naka-address sa sinumang partikular na tao. Ito ay para kay Alma, para kay Tomas, at para sa kanyang sarili. Hindi natin inililibing ang katotohanan. Isinulat niya. Dala-dala natin ito minsan masyadong matagal. Akala natin ay hawak natin ito bilang parangal. Ngunit minsan, tayo mga bilanggo nito. Alma, hindi ka nakalimutan. Tomas, hindi ka lampas sa pagliligtas. Jonas, hindi ka masama. Lahat kayo ay mga nakaligtas sa kung ano ang hindi mapatahimik ng isipan. Tiniklop niya muli ang liham at inilagay sa paanan ng balon.
Pagkatapos ay tumayo si Clara. Hindi siya umiyak. Ngunit may gumaan. Hindi isang pasanin kundi ang hamog. At minsan, ang pag-angat ng hamog ang pinakamalapit na bagay sa paggaling na nakukuha natin. Part 9. Pakikinig sa puso. Sa unang maputlang liwanag ng madaling araw, ang kabundukan ay lumawak sa harap ni Clara Bautista. Malawak at tahimik na mapagpatawad. Ang langit sa itaas ay malambot, malumanay. Walang pahiwatig pa ng matinding sikat ng araw na darating. Isang banayad na simoy ng hangin ang bumulong sa pinong lupa. Malamig at delikado, isang hininga na nangangako ng init, ngunit hindi pa ang mabangis na init ng bundok. Naglakad si Clara mag-isa. Ang kanyang mga yapak ay malambot at sinadya. Patungo sa lugar kung saan huling umupo si Alma, ang sinaunang tuyong balon, na ngayon ay napapalibutan ng isang simpleng bakod na kahoy na itinayo upang protektahan ang marupok nitong alaala. Wala siyang dalang badge. Walang kamera. Walang armas. Tanging isang manipis na kwaderno at isang maliit na sisidlan na may lamang isang kurot ng abo, isang alingaw-ngaw ng nakaraan. Kinuha mula sa kahon ng mga artifact na nakaligtas sa panahon. Huminto siya sa ilalim ng mga buhol-buhol na sanga ng isang puno ng pino. Ang balat nito ay bitak-bitak at gastado na parang isang buhay na peklat na inukit ng mga taon ng araw at hangin, lumuhod sa bitak-bitak na lupa. Binuksan ni Clara ang kanyang kwaderno. Hinayaang lumutang ang kanyang panulat sandali bago magsimulang magsulat, hindi bilang Detective Bautista, kundi bilang isang babaeng marahang nagsasalita sa isa pang babae. Matagal nang wala ngunit hindi kailanman nakalimutan. Mahal na Alma. Hindi kita tunay na nakilala, tanging ang katahimikang iniwan mo. Sa loob ng mahigit isang dekada, pinakinggan ko ang katahimikang yon. Umaasang maunawaan. Nabasa ko ang mga ibinulong na lihim ng iyong journal. Narinig ang huling pag-amin ni Tomas, isang lalaking pinagmumultuhan ng kanyang desperadong pangangailangang kontrolin ang kadiliman sa halip na harapin ito. Nasulyapan ko ang iyong mga mata sa isang litrato. Naka-frame sa magulong tingin ng isang lalaking umibig ng labis na mabangis at labis na matatakotin. Akala ko ay pumunta ako rito para habulin ng isang pumatay. Ngunit ngayon nakikita ko pumunta ako para saksihan ang isang pag-ibig na natunaw sa ulap marupok. Nagkalat. Ngunit hindi kailanman nabura. Hindi ko inaalok si Tomas ng kapatawaran, ni hindi ko ito pinararangalan. Ngunit nauunawaan ko ang pag-ibig ay hindi laging nagliligtas. Hindi ito laging nagpapagaling. Ngunit palagi itong nararapat ng pagkakataong umiral. Pinatawad mo siya bago ka umalis sa mundong ito. Ang kapatawarang yon, ipinaramdam nito sa akin na ako ay maliit at puno ng pag-asa. Nag-alab ito ng isang bagay na malalim sa loob ko, isang pagnanais na alalahanin. Na kumapit. Maingat na tiniklop niya ang liham at isinilid sa isang makitid na siwang sa paanan ng balon. Pagkatapos ay naglagay siya ng isang makinis. Patag na bato sa ibabaw nito na parang isang tahimik na selyo. Isang hindi sinasabing pangako habang tumayo si Clara para umalis. Isang malambot na simoy ng hangin ang dumaan sa guwang. May dalang mahina. Halos hindi maramdamang hininga, isang banayad na paglanghap na hindi malungkot o naghihirap. Hindi siya natinak. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong sa katahimikan ng bundok. Palagay ko narinig kita. Sa kanyang paglalakad pabalik, huminto siya sa isang batong buhangin na bangko na inukit ng panahon at panahon. Malumanay na naliliman sumisikat na araw. Doon, tahimik na nakapatong, ay isang payat na ukit na kahoy, tatlong magkakaugnay na bilog. Perpektong magkakabit. Sa tabi nito ay may isang maliit na tala. Sulat kamay na may maingat na mga stroke. Minsan ang mga bilog ay hindi kailangang magsara. Kailangan lang nilang may makaalala kung bakit sila iginuhit. L. G. Walang ibang pirma. Ngunit alam ng puso ni Clara kung sino ang nag-iwan nito ng gabing yon. Sa tahimik na pag-iisa ng kanyang opisina, sumulat si Clara ng isang magiliw na paanyaya, hindi para humingi ng hustisya, kundi para mag-anyaya ng empatiya. Kung may dala kang isang alaala na akala mo ay malalim ng nakalibing isa, na bumabalik na parang hindi mapakaling hangin na humahampas sa mga tuyong dahon, at mayroon kang isang huling pagkakataong sumulat ng isang liham, hindi para humingi ng kapatawaran, hindi para baguhin ang nakalipas, kundi para lamang mapakinggan. Para kanino ka susulat? Anong sasabihin mo? Ang kanyang pangwakas na entry sa kaso ng mga Reyes ay hindi nagtapos sa isang hatol o paghatol. Sa halip, nag-alok ito ng isang patulan na resolusyon. Walang mga pag-aresto, walang mga kaso, walang hatol. Ito ay hindi isang kwento tungkol sa legal na hustisya.
Ito ay isang kwento ng pag-ibig na natabunan ng takot, ng alaalang hindi kinilala, at ng kapatawarang huli, nang nasabi. Muling naglaho si Jonas. Umurong si Leo mula sa kabundukang lumamon sa kanya. At si Clara, bumalik siya. Hindi bilang isang detective kundi bilang isang tagapag-ingat ng mga kwento para sa mga hindi na makapagsalita. Sa ibaba nito, nagdagdag siya ng isang tahimik na pag-asa, naway maghilom ang alaala, naway maalis ang katahimikan. Sa mga araw at linggong sumunod, ang mga transcript ng mga pag-uusap, manga sketch, at mga liham ay inilagay sa archive, hindi lamang sa mga opisyal na file kundi sa loob ng mga puso ng mga nangahas na alalahanin. Nagsimulang magsulat muli si Clara, hindi ng mga ulat o pahayag, kundi ng mga kwento. Sa isang tahimik na cafe sa Baguio, natagpuan niya ang isang sulok na mesa at binuksan ang kanyang kuwaderno sa isang sariwang pahina. Isinusulat ang mga salita para sa mga boses na hindi kailanman narinig. Isang katotohanan sa isang pagkakataon. Nagsimula siyang bumuo ng mga liham na hindi niya kailanman ipapadala dahil minsan ang mismong pagkilos ng pagsulat ay isang uri ng pagpapagaling. Kung meron kang isang alaala na hindi bumibitaw, isa na dumadalaw sa iyo sa mga tahimik na sandali. Tulad ng isang hininga na dala ng hangin sa bundok at maaari kang sumulat ng isang huling liham hindi para isara ang aklat. Hindi para isulat muli ang kasaysayan, kundi para lamang mapakinggan. Sino ang susulatan mo? Ano ang sasabihin mo? Part 10. Mga abo at liwanag. 4 na buwan ng tahimik na lumipas mula nang ideklarang sarado ang kaso sa Mount. Pulag. Opisyal. Nagtapos ito sa pahayag na walang ebidensya ng layuning kriminal. Inilarawan ito ng mga news outlet bilang isang trahedya ng psikolohiya. Hindi krimen. Ang mga podcast, dokumentaryo, at online na talakayan ay nag-replay ng mga panayam, nag-isip-isip ng mga motibo, at binuhay ang mga lumang tanong. Ngunit ang mga taong nasa puso ng kwento ay walang sinabi. Hindi na sila naghanap ng katotohanan sa ilalim ng legal na pagsusuri. Naghahanap na lamang sila ang kapahingahan. Nag-file ng kanyang pagbibitiw si Clara Bautista nang walang seremonya. Walang pagdiriwang. Nag-impake siya ng isang maleta at lumipat sa isang maliit na bayan sa baybayin, kung saan ang hamog sa umaga ay bumabalot sa dagat at ang liwanag sa hapon ay nagniningning sa maalat na hangin, sapat na liwanag para mangako ng pagpapanibago. Sapat na hamog para parangalan ang katahimikan sa kanyang bagong sala. Isinabit niya ang isang painting, 3 magkakaugnay na bilog na iginuhit ng uling sa puting canvas. Walang pamagat, walang paliwanag, tanging presensya. Samantala, iniwan ni Leo Garcia ang kabundukan. Lumipat siya at nagsimulang magboluntaryo bilang isang mountain rescue specialist. Hindi na siya naaalala bilang ang huling taong nakakita kay Alma. Naging simpleng matandang lalaki na laging may dalang radyo bihirang gamitin. Ngunit hindi kailanman malayo sa kanyang tabi. Muling naglaho si Jonas Cruz. Walang tala sa kanya. Walang kumpirmadong sightings. Walang karagdagang insidente. Ngunit isang hiker sa Cordillera ang nakakuha ng isang bagay, isang malayong silweta ng isang lalaking naguukit ng 3 bilog sa bato gamit ang apoy. Walang muka. Tanging ang hindi maipagkakailang simbolo. Hindi nagtagal. Isang grupo ng mga camper sa Mount. Pulag ang nakahukay ng isang bagay na hindi inaasahan. Kalahating nakabaon malapit sa bakod na balon ay isang gastadong teddy bear na sunog na tela. Nawawala ang isang butones na mata. Tinagpian ng may pag-iingat. Isang maliit na bakal na tag ang nakasabit sa paa nito. Nakasulat sa magaspang na sulat kamay para sa batang hindi na ipanganak ngunit minahal pa rin. Bumalik sa kanyang bagong tahanan. Sumulat si Clara ng isang liham, hindi para sa legal na talaan o paglalabas, kundi bilang isang alay. Naka-address kay Tomas. Ngunit hindi kailanman ipinadala. Mahal na Tomas. Hindi ko alam kung buhay ka o kung namatay ka noong araw na namatay si Alma. Marahil ay iniwan mo ang teddy bear na yon sa tabi ng balon. Kung sakaling mabasa mo ang mga salitang ito, hindi ako naghahanap ng kapatawaran. Sumusulat ako para sabihing hinintay ka niya nang mas matagal kaysa sinumang kilala ko. At umaasa ako na saan ka man na, sa wakas ay pinalaya mo na ang bilog na pinaniniwalaan mong iginuhit ng tadhana. Inilagay niya ang liham sa loob ng isang maliit na sobre at isinilid sa isang drawer. Walang dumating na tugon. Hindi siya umasa. Nang tag-araw na yon, mas maraming bisita ang dumating sa Mount. Pulag, nagtayo ng mga tolda ang mga camper. Nagpost sa tabi ng mga batong hinubog ng hangin at nag-selfie sa tabi ng mga puno, paminsan-minsan.
Isang tahimik na humihiwalay sa karamihan. Naglalakad patungo sa bakod na balon at humihinto sa isang pansamantalang plaka. Isang lugar para sa mga hindi kailanman narinig. Isang malamig na umaga. Naglakad-lakad si Clara sa tabing dagat malapit sa kanyang bahay. Isang bata ang tumakbo at nahulog ang isang maliit na bangkang kahoy na may inukit na 3 concentric na bilog. Dahan-dahan itong pinulot ni Clara at ibinalik. Tumingin ang bata sa kanya. Ang mga mata ay maliwanag sa kuryosidad. Detective po ba kayo? Marahang ngumiti si Clara. Hindi. Isa akong taong nakikinig. Nang gabing yun, binuksan niya ang kanyang journal at nagdagdag ng isang huling entry. Hindi lahat ay kailangang iligtas. Ang ilang tao ay kailangan lang ng isang taong aalala sa kanila ng tama. Pagkatapos ay isinara niya ang libro. And ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano karupok ang buhay. At kung paano minsan nananatili ang pag-ibig sa katahimikan ng mas matagal kaysa sa inaasahan natin. Minsan, ang mga sagot ay hindi nakasalalay sa paghabol sa mga anino, kundi sa pag-aaral na makinig sa mga alaala, sa sakit, at sa kapatawaran. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang aral mula sa kwentong ito? Paki-share ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Kung nakahanap ka ng kahulugan sa paglalakbay na ito, isaalang-alang ang pag-subscribe sa LOP Kwento, kung saan mahalaga ang bawat kwento. Salamat sa iyong pagiging kasama namin sa paglalakad sa tabi ng mga hindi na ikwentong ito. Ang iyong presensya ay tunay na nangangahulugan ng mundo.